Sa philosophical perspective. Sino ako? Ang tanong na nagiging ako. Sa bawat araw ng buhay ko, dala-dala ko ang tanong na hindi mawawala. Sino ako? Isa itong tanong na pilit kong sinasagot pero paulit-ulit itong bumabalik. Ako nga po pala si Aljober Alamada Tumodar. Ipinanganak sa Mapurok, Alamada, North Cotabato. Noong August 28, 2007, lumaki ako na may malaking tanong sa aking pagkatao, sa aking layunin at sa aking direksyon ng aking buhay. Para sa akin, ang pagkakakinlanlan ay hindi lang kung saan ka ipinanganak o kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Ito ay isang paglalakbay para maunawaan ang iyong sarili, ang iyong puso at ang iyong kahulugan ng bawat karanasan. Sa pagdanas ng aking pag-ibig, sakit at pagkalito ang aking nadaanan sa aking buhay. Ngunit bagamat ganoon na naging sitwasyon ng aking buhay, hindi yun hadlang sa akin para sumuko. Ang sarili ay hindi matatagpuan agad. Hinuhubog ito ng mga nakaraan. Ang pagmamahal ay maaaring magwakas, pero maaari din itong magturo ng katotohanan tungkol sa kung sino ka. Ang pagluluksa ay bahagi ng pag-unawa sa iyong sarili. At ang pag-asa ay nagbubukas ng bagong kahulugan sa buhay. Sa philosophical na pananaw, ako ay isang taong patuloy na nahihirapan. Inuunawa at tinatanggap ang aking sarili. Sa philosophical perspective, ang sarili ko ay hinuhubog ng damdamin, karanasan at pagpapagaling. Malaki ang naging epekto ng aking unang relationship sa itago natin sa pangalang Norcila. Sa pagmamahal ko sa kanya, nawala na ako ng tamang landas, nawala ako sa focus, direksyon at kumpiyansa sa aking sarili. Naging mabigat ang emosyonal na karanasan ko at nagdulot ito ng emosyonal na pagkapagod. Natatakot na akong magmahal ulit. Nagdududa na ako sa sarili ko. Pagkalito sa personal kong identity. Sa loob ng 3 taon, 2 buwan, nabuhay ako sa takot, nangungulila at lungkot sa aking dinanas sa aking buhay. Ayaw ko nang masaktan ulit, kaya't itinulak ko na lang yung sarili ko na manatiling mag-isa. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Kentley sa aking buhay. Siya yung dahilan kung bakit ako nagmahal ulit. Naramdaman ko sa kanya na mahalaga pala ako. Dahil sa kanya, naramdaman ko ang saya ng pagmamahal. Naramdaman ko ang pag-asa sa aking buhay. Dahil sa kanya, nakabangon ako sa emosyonal kong trauma. Naging malaking inspirasyon siya sa akin. Naging malaki akong bahagi para sa kanya. Sa kanya ko lang naramdaman na mahalaga ako. Sa sociological at anthropological perspective, ang sarili ko sa konteksto ng lipunan, kultura at ang mga taong nakapaligid sa akin. Lumaki ako sa komunidad sa North Cotabato, kung saan mataas ang inaasahan ng aking mga pamilya at sa lipunan at sa mga kabataan. Ang kultura namin ay nakasekto sa aming pamilya
Nirerespeto ko ang pag-aaral sa political perspective. Ang sarili ko bilang isang mamamayan at mag-aaral na may pangarap para sa buhay. Hindi lang tungkol sa personal kong buhay ang paghubog sa sarili. Kasama rito ang papel ko bilang isang mamamayan at estudyante. Umabot ako sa punto na gusto ko nang sumuko sa pag-aaral dahil sa bigat ng aking nararamdaman. Pero naaalala ko yung mga pangarap ko sa mga pamilya ko. Kaya sinabi ko sa sarili ko na kahit pagod na ako, hindi ako susuko sa anumang pagsubok na darating sa aking buhay. Dahil ang buhay ay isa itong hamon para sa ating lahat. Ang mga problema ay malulutas gamit ang ating utak.